Good morning guys. Kasabong masumbisa din na lalo na sa inyo ating mga followers, ating mga viewers, ating subscribers dito sa ating channel YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga nito ngayon nagbigay naman ako og kunting tips sa inyong mga baguhan pa lang na nagpapalahi ng manok kung paano ang mga pamaraan na aking ginagamit para ang aking mga alagang manok magkaiba-iba ang mga kulay at saka hindi ko na-inbreed sa katagal ko ng pagpapalahi sa kanila. Ituturo ko sa inyo sa mga ganito ngayong mabaguhan pa lang ang pamaraan na hindi ma-inbreed ang ating manok kung ano ang gagamitin nating linyada dapat na babae dalakin ating pagparis-parisin. Bago ko ipagpatuloy kasabong ipakilala ko nga sa inyo itong hawak ko ngayon na stag. Batang-bata pa lang ito siya. Magsi 6 months. Ito siya ang process ko sa limon at saka sa sweater. Kaya kung tatawagin ito siya limon sweater yan o banderado. Tapos ang kulay din niya. Karamihan kasi sa limon sweater. Ganito ang pinalabasan sa kulay sa lalaki. Dito sa pagparis-paris pala natin parang hindi ma-inbreed ang ating alagang manok, pinaka-importante dito kapag gustuhin nyo nga hindi ma-inbreed ang mga alaga nyo manok, kailangan mayroon kayo nga iba-ibag linyada na babae na gialagaan na iyan ang gagamitin nyo. Tulad sa akin, may limon akong inahin, may sweater akong pangpalahing lalaki. Ito siya ang postura sa kulay sa nagiging. Hindi ito siya inbreed kasi sweater ang ama niya, ang ina niya limon. Kung gustuhin nyo naman na magpuro, ang gagamitin din ninyo yung kaparehas din na linyada. Halimbawa ito limon, pagparisin nyo ang limon, kaya lang ang limon kasi kung pupuruhin natin yan, halimbawa pagparisin mo ang parehas na limon, ang kalabasan kasi mga mababa na ang sukat nila. Kailangan talaga ang limon na babae ipaparis natin sa medyo tama sa sukat na lalaki. Ipaparis natin. Yan ang pinaka-importante kasi lugi tayo dito kung ang pagpalahi natin, pagparisin natin ang parehas linyada na medyo may kababaan, ang kalabasan din sa magiging anak nila mababa din. Ngayon kung ma-inbreed yan, mas lalo pa yan na mag-anak ng mababa na at saka pati ang pangatawan. Yan ang totoo din sa pagpapalahi. Kaya dapat dito talaga sa pagmamanok mayroon tayong mga materialis na kinukuliksyon na inahin na iba-iba ang linyada nila. Tapos yung linyada naman yan na kinukuliksyon natin pinipili, yung maganda ang mga performance bawat isa kainahin. Parang ang magiging anak, maganda rin ang kinalabasan sa report ang performance. Yan lang naman ang pinaka-importante sa pagmamanok. Hindi naman talaga masyado natin na binabasihan ang kagwapuhan. Tama naman din yung ibang magmamanok na ang binabasihan nila din ang kagwapuhan, ang pang-picture ka. Kung ang manok natin, kung pangbinta, kahit na nga kung nag-ibinta kag manok, anuhin mo man ang gwapo-gwapo, picture ka nga tingnan ang postura sa manok mo, hindi naman maganda ang performance. Hindi rin yan mabibili sa'yo. Lugi ka rin yan kahit mga picture ka hindi naman maganda ang record mga picture performance. Importante kasi dito pag manok na ang manok natin simple lang tingnan basta winning ay mananalo kasi wala sa pagmumukha, wala sa postura sa pagbuhan ang linyada sa dugo sa isa ka manok na lahi siyang mananalo, winning lahi. Yan ang totoo dito sa pagmamanok kasi kung pagpupuhay lang ng manok talagang panalo kung basihan ang pagpupuhay. Kung basihan natin ang kumpara natin gwapo ang kanyang manok na
hinawakan, yung sa akin hindi kagwapuhan pero maganda naman ang performance. Kaya yung sa akin, iyan ang madaling magustuhan mabilis sa namimilig manok. Yan totoo. Kasi ang mga manok kasi nga mga sa una lang yan mabilis. Sa hindi pa nakakilala, hindi pa nakakuha sa iyo. Pero kung ang nakakuha sa iyo, hindi yan maganda ang kinalabasan sa kanya, hindi ipinanalo ang mga laro niyan pagdating sa laban, hindi na yan babalikin. Babalikan pa ang linyada na yan kahit guwapo. Doon naman yan pipili din sa iba namang linyada. Itatry naman dilin nila yan. Ngayon kung ang nakukuha nila kahit hindi sa kagwapuhan, yun ang napakinabangan nila, nagpanalo sa kanila, doon na ang laging kukunin yung mga linyada na yan. Yan ang itatanong sa iyo. Mayroon pa ba kayong linyadang ganon, ganyan? Yan ang hinahanap-hanap sa isang katao. Ang performance, ang record sa isang kamanok. Maganda ang pinalabasan. Kasi sa kadami-daming nagpapalahi ng manok, sa totoo lang, lahat naman tayo hinahanap natin ang winning line mananalo na manok. Pero sa totoo lang, hindi talaga lahat yan. Sa ating mga alagang mga manok, kahit ano kadami yan, na lahat yan nagbigay swerte ang mga linyada na yan. Kasi may ilan-ilan talaga nga linyada din na iyan lang ang mga lahat nila ang nagbigay swerte, nagpanalo, nagiging tawagin mo winning line sa manukan mo. Kahit magkapatid yan, sa magkapatid nga, hindi naman lahat magkapatid yan talagang na nagbilag panalo. Mayroon naman talaga nga ilang magkapatid, sa magkapatid sa winning line ha, kahit winning line yan magkapatid, winning line ang ina niya, winning line ang lahi din sa ama niya, parehas na winning line ang lahi sa babae lalaki pagparisin mo. Pero hindi lahat na anakin, halimbawa mag-anak yan ng 20 piraso, hindi lahat na 20 piraso yan nagbilag panalo. Yan totoo. May ilan-ilan talaga yan na madiretsong katalo, mayroong tatabla. Yan ang totoo. Kasi sa kadami ng alagang manok, hindi na lang pwede dito pagdating sa edad na pag magmanok ka ng 100 piraso, lahat ba yan mananalo lahat? Hindi yan lahat mananalo, magpakatotoo lang iwan ko lang sa iba kung aminin ba nila o hindi, kung marami ang manok mo, halimbawa sa 20 piraso nga magkapatid na manok, hindi lahat yan na 20, lahat yan nagbilag panalo, mayroong natatalo agad yan, hindi nagbilag panalo. Pero ilan-ilan lang yan, kaya tinatawag natin og advantage ang linyada na maganda ang performance ang record nila. Kasi halimbawa sa 10 magkapatid, baka isa lang ang nag-record panalo yan, hindi nagdaag panalo. Karamihan na yan sa siyam o sa 7 yan, sigurado tayo magpanalo na yan. Kasi ganyan talaga ang lahi sa manok, ganyan din talaga ang industriya sa manok. May talo ka, may panalo. Kahit anong laro na sa salihan natin, ulitin ko sa inyo, kahit anong laro yan, basta tinawag og laro, may pagkataon ka talaga magkapanalo, paghakbang, nadapa ka o natalisod, kasama yan sa laro. Kaya ang pagmamanok natin, kailangan dito pipiliin natin ang linyada talaga na maganda talaga ang performance. Kasi hindi tayo basta-basta na magmamanok lang dapat sa panahon ngayon kung hindi piling-pili. Kasi ang mahal ng bilihin, sobrang nagtaas ang feeds, vitamins sa ating mga alagang manok, tapos ang mamanukin natin hindi maganda ang resulta sa kinalabasan sa kanilang mga performance. Kailangan yan nasa pagpili natin para makamit natin ang lamang sa panalo kaysa talo sa ating ialagaang manok. Kung mag-out magbunta tayo, madaling magustuhan, mabili agad ang ating mga alagang manok. Yan lang, sana mayroon tayong pagpapalagay mga baguhan pa lang na dito sa pag-alagag manok. Sa totoo lang, nasa pagpili natin mismo nagpapalaki ng manok. Yan lang, thank you, bye.